Kinaumagahan maaga siyang nagising para maghanda ng agahan, gising na rin si Roderick at agad nagtungo sa bukid. Mamaya kita susundin dito, kapag wala nang masyadong tao sa dati niyong bahay, alam mo naman. Sabi nito habang isinusuot ng boots. Nagets na siya ang ibig nitong sabihin. Okay sige. Aniya habang abala sa pagsasagang ng kaning natira nila kagabi. Alis na ako, babalikan kita mamayang alas 10. Palam nitong tumayo sa kinauupuan. Hindi ka pa kumakain ah. Sabi niya, nagkape na ako, mamaya na lang pagsundo ko sayo. Lumabas na ito. Ang aga talagang nagigising ng mga taga-probinsya, mag-aalas 7 pa lang, alas 6 daw ng umaga nag-umpisa ang mga nag-aani. Magluluto muna siya ng tanghalian na dadalhin sa bukid, mas masarap kumain sa dating bahay nila, dahil na-miss na niya iyon. Maliligo rin siya para presko. Naglinis siya ng bahay, naligo at nagluto ng pananghalian. Bago dumating si Roderick, ay handa na lahat yun. Let's go! Masayang aya niya dito. Excited ka buntis ah? Natatawang sabi nito. Oo naman, dun ka nalang kumain ha. Nailigpit na kasi niya ang pagkain. Sumakay siya sa owner nito, sana walang makakita sa kanya, dahil wala siya sa mood pagchismisan ang buhay niya ngayon. Mukha kang butita pinsan. Pang-asar ni Roderick, habang nasa bako-bako silang daan. Tiningnan niya ito ng masama. Gusto mong masaktan. Hamalakhak ito. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tinatanong nga kita kung gusto mong mawala na. Sigaw niya dito. Ayoko pa, pero kasi pinsan hindi ako nagbibiro. Humahalakhak na pang-asar nito. Pinaghahampas niya ito kahit nagdadrive. Walang hiya ka hindi nga kita binubuli noon, kahit sipunin ka. Hahaha, guwapo kasi ako pinsan kahit may sipon, pero ikaw ang taba-taba mo para kang balina, pero mas mukhang butita. Tuwang-tuwa ito sa pagiging bully nito. Kaya pa hindi ka nagkaka-girlfriend napaka-alaskador mo. Napipiko na singhal niya dito. Ipinaroda nito ang owner sa tapat ng luma nilang bahay. Hindi ako ang problema pinsan, sila yun habol sila ng habol. Pagyayabang nito, habang kinukuha ang mga dala nilang pagkain. Talaga ba, kaya pala binasted ka ni Lorraine? Pang-asar niya rin dito, si Lorraine ang first love nito noon high school pa sila. Maglaway siya ngayon. Pagyayabang nito, imuluwes siya pa ang katawan. Kadiri, utis niyang nagpatiuna sa paglalakad. Butita dahan-dahan baka madapa ka. Pang-asar na naman nito. Nilingo niya ito at bumalik para salubungin ito, pinaghahampas niya ito ng dala niyang bag. Makakabuelo na akong bugbugin ka. Anong sabi mo ha? Sinong butita? Aray, ano ba? May dala ako, aray. Panay ang ilag nito sa paghampas niya. Yan ang dapat sayo. Tumigil siya sa paghampas dito, at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa bakuran ng dating bahay nila. Hamalakhak ito habang nakasunod sa kanya. Aalis nga pala ako buntis. Sabi nito. Nakapasok na sila sa balcony ng lumang bahay nila. Saan ka naman pupunta? Bibili ng gasolina, magigiling na sila wala pang magagamit. Sagot nito. Okay, kumain ka na muna. Sabi niya rito. Alright, matikman ang luto ng buntis kung nag-improve na ba. Tatawa-tawang sabi nito. Tutok-tukan na kita Inamba niya dito ang platong nadampot niya. Joke lang. Hindi naman ako nag-e-expect ng masarap na luto mo Natawa na lang siya sa sinabi nito. Okay siya na ang hindi masarap magluto. Pumasok siya sa dating kwarto niya sa lumang bahay nila. Hay nakakamiss talaga, may lumang gamit pa siya doon, na sinadya niyang iniwan noon lumipat siya sa poder ng tiyahin niya. Pinagpag niya ang papag at naupo doon. Nakakalungkot pero masarap sa pakiramdam. Nalungkot siyang napangiti, ang daming masayang alaala sa bahay na yun, kahit mag-isa lang siyang anak ay masaya naman doon, lalo pat halos araw-araw nandun si Roderick, at ang kaibigan niyang si Judith. Buntis. Maya-maya'y narinig niyang tawag ni Roderick. Ano? Dumungaw ito sa pinto ng kwarto niya. I'm leaving, you take care of yourself. Nag-ala Robin Padilla ito. Hindi bagay. Inismiran niya ito. Ayokong mabuntis nag-iiba ang ugali Nakasimangot na sabi nito. Napahalakhak siya, pasaway talaga. Sana mabuntis ka, sabi niyang hindi mapigilan ang paghalakhak. Nagbading bad-in naman ito, bago siya tinalikuran. Naku unggoy talaga ang pinsan niyang yun.
Narinig niya ang pag-andar ng sasakyan nito palayo. Binuksan niya ang bintana ng kwarto niya, ang alikabok. Ang sarap talaga ng hangin dito sa probinsya. Sumalampak siya ng upo sa papag at dinama ang pag-iisa. Maya-maya'y narinig niya ang pagtigil ng sasakyan. Hay, may nakalimutan siguro. Sa isip-isip niya, narinig niya ang mga yabag nito papasok sa bahay. Derek, bakit ka bumalik? Sigaw niya dito, pero hindi sumagot. Tumayo siya sa papag at akmang lalabas ng silid. Derek, may naiwan ka. Napanganga siya sa lalaking iniluwan ng pinto sa kwarto niya. Nanlilisik ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. Nakipaglaban siya ng titig dito, at pinuno ng galit ang mukha niya. Wala itong karapatan magalit, siya dapat ang magalit dito. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong niya. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Anong ginagawa mo dito? Kitang-kita niya ang panggagalaiti nito sa galit. Bahay ko ta at lupa ko ta, kaya ako nandito. Hindi siya patatalo sa galit nito, hindi porket mahal na mahal niya ito, ay dapat na siyang padala sa mga kasinungalingan nito. Galit itong lumapit sa kanya, hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit mo ako iniwan? Dahil ba sa lalaking yun? Hiniklas nito ang braso niya. Mahigpit ang pagkakahawak sa kabilang braso niya. Ano bang sinasabi nito? Binabaliktad pa siya. Aray! Ano ba? Sigaw niya at pilit hinihila ang braso niyang mahigpit na hawak nito. I'm asking you, sunshine, dumagundong ang boses nito sa loob ng bahay. Bakit ba siya nagagalit? Dapat nga matuwa pa siya. Ano bang problema mo ha? Naiinis na singhal niya dito. Anong problema ko? Tinuro nito ang sarili, bitiwan ang braso niya, at namiwangan. Ikaw ang problema ko. Dinuro siya nito. Umalis ka nang hindi nagpapalam. Hindi kita makontakt at mukha akong tanga kakahanap sa'yo, tapos maaabutan ko nandito ka. Nakikipagharutan sa lalaking yun. Sigaw nitong pulang-pula ang mukha sa galit, ina naman sunshine, sabihin mo naman kung ayaw mo na, hindi yun ganito. Hinilamos nito ang dalawang palad sa mukhang pulang-pula. Ngayon lang niya itong nakitang magalit ng ganon. Bakit ba siya nagagalit, at pinagbibintangan pa siyang nakikipagharutan sa pinsan pa niya? Nagseselos na boyfriend. Anong karapatan niya pagkatapos niyang makipagkita sa Annika na yun, at kung anong oras pa nakauwi? Nakipag-ayos na sa kanya yun Annika niya diba? Ano pang gusto niya? Iniisip niyang nakikipagharutan ako kay Roderick. He doesn't know na magpinsan kami. Ang kapal naman ng mukha mong sumbatan ako. Di ba ikaw nga tong nakipagkita sa isang importanteng tao, sabi mo? At inayos nyo ang mga dapat ayusin, di ba dapat nga maging masaya ka na? Kusa na akong umalis para hindi ka mahirapan, kapag gusto mo nang makasama yun Annika mo. You know what, I don't care, kung anong gusto nyong gawin, wala akong pakialam kung siya pa rin yung gusto mo. Total lahat naman nasa sa kanya na diba? Yun bahay sa kanya yun mga pangarap mo sa kanya lahat yun. Siya nga lang yun nag-iisang babae na seneryoso mo diba? Kaya wag mo akong sumbatan, kasi kahit ang hirap at ang sakit-sakit na tinitiis ko, kasi yan ang gusto mo, siya yung gusto mo. Hindi ko kayang ipagsiksikan ang sarili ko sa'yo, kaya kung buhayin mag-isa ang anak ko. Sigaw niya dito bago tuluyang tumulo ang luha. Kailangan pa ba niyang sabihin lahat ng yun? Ang sakit sa lalamunan Parang hindi makapaniwalang tinitigan siya nito. What are you saying? Nakakunot ang noong tanong nito. Huling-huli na magtatanong pa. Ano ba? Just get out of here. Dun ka na sa Annika mo, at wag mo na akong pahirapan. Hindi ko naman sa'yo ipagkakait ang anak mo. Please just for now, get out of my sight. Mapuputol na ang litid niya sa leeg kakasigaw, nagkaroon ng lakas ang katawan niya, para makipagsigawan ngayon. Itinuro niya dito ang pinto. Get out. Kitang-kita niya kung paano gumalaw ang muscles nito sa mukha, dahil sa pagtitimpi. Bakit mo ako pinapaalis? Para makalaya ka. Yun lalaking yun ba? Mas gusto mo yun mas bata? Yun ganon klaseng lalaki. Siya ba yun dahilan mo kaya, ayaw mong magpakasal sakin? Mahina pero mariin ang pagkakabigkas nito ng bawat salita. Bakit parang nabaliktad yata, siya ngayon ang nagmumukhang lumalandi? Bakit napunta sa akin ang usapan? Wala akong ginagawang masama. Nakaka-high blood talaga. Ganito ba ang mga lalaki pag may kasalanan na gawa,
denial na nang babaliktad pa. Lalong wala ako. Sana nagtanong ka muna bago ka umalis. Nakakahiya naman sa inosenteng lalaking kaharap niya. Nagtanong, para ano? Para marinig ko mismo sa'yo na hindi pa rin ako, kahit ikaw na ang nagsabi na pag-aralan natin mahalin ang isa't isa. You know what? You're so unfair. Sigaw niya dito. Ano bang unfair sa'kin, Sunshine? I did everything for you. Ang dami kong plano para sa'tin, para sa anak natin. Hinawakan nito ang dalawang balikat niya. Hindi ko kinausap si Annika para balikan, kinausap ko siya para magkapatawaran, para maayos lahat sa'tin. Mahinahong sabi nito. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito, konting-konti na lang bibigay na ang puso niya. Tinanggal niya ang pagkakahawak nito sa dalawang braso niya. Inayos mo lahat for me. You don't have to do that. Hindi naman ako maghahabol. Kahit pa may anak tayo. Ang sakit para sakin, Froilan, na ako ang kasama mo, pero iba ang mahal mo, kaya I'm letting you go kasi yun ang tama. Hirap na hirap siyang sabihin ang mga katagang yun. Hindi kailangan ipilit, naniniwala siyang makaka-move on rin siya, hindi niya alam kung gaano katagal, pero alam niyang mangyayari yun. Ano bang sinasabi mo? Sunshine, please, listen. Ikinulong nito sa dalawang kamay ang mukha niya. Lahat ng oras na kasama kita, totoo yun. When I told you that I love you, totoo yun. Tila nagsusumamo ito. Talaga, pero bakit hindi yun ang nararamdaman ko? Hindi ganon ang nakikita ko. Marinig mo lang ang pangalan niya, nasisira na lahat, nasisira ang mood mo, ang buong araw mo, kaya pwede ba wag mong sabihin na mahal mo ako, kasi baka umasa na naman ako. Napaiyak na naman siya. Hindi mo kailangan umasa kasi sayo na ako noon pa, kaya please, let's go home. Pakiusap nito. Hindi na siya nakapagsalita ng silensya nito ng halik sa labi. Bahagya niya itong tinulak, pero di rin nagtagal dahil kusa nang bumigay ang puso niya sa ginagawa nito. Mahal na nga talaga niya ang lalaking ito. Bigla siyang kumalas sa pagkakayakap nito, nang marinig ang paghinto ng sasakyan, bahagya niya itong itinulak. Nakuyam nito ang kamao, at muling bumalik ang galit sa mukha. Sunshine, tawag ni Roderick na papasok ng bahay. Lalabas sana siya ng kwarto, pero mahigpit na hinawakan ni Froilan ang kamay niya. Nasa biyahe na daw sila nanay, magigisa. Napatili siya nang bumulagta sa sahig ang pinsang si Roderick, sinuntok agad ito ni Froilan nang makapasok sa pinto. Ano ba? Sigaw niya at agad dinaluhan ng pinsan. Anong nangyari? Nahihilong tanong nito habang ipinipiling ang ulo. Tumangala ito at nakita si Froilan. Yakapin mo ako, bulong nito sa kanya. Kitang-kita niya na talagang nasaktan ito, at kaya ito nagpapayakap para hindi ulit saktan ni Froilan. Niyakap niya ito. Sorry, okay ka lang. Sorry talaga, Derek. Naliyak na sabi niya habang niyayakap ito. Nasisiraan ka na ba? Singhal niya kay Froilan na umuusok pa rin ang ilong sa galit. Pinagtatanggol mo pa talaga sa harapan ko. Umalis ka dyan. Utos nito. Bakit, anong gagawin mo? Bubugbugin mo siya. Akala mo ba sasama ako sa'yo pag binugbog mo siya? Galit na sigaw niya, pinapagana ng init ng ulo. Sinulyapan niya si Roderick at nalalayan tumayo. Hinarang niya ang sarili, para hindi ito mag-alaw ni Froilan. Umalis ka. Dumagundong ang galit na boses nito sa loob ng bahay. Umalis ka na. Seryosong sabi niya kay Froilan at tinitigan ito ng matalim. Sandali, si Roderick na mukhang naka-recover na sa pagkakasuntok ni Froilan, mamaya ka na umalis, kailangan kong bumawi, at bakit mo sinisigawan si Sunshine? Biglang sumigaw ito. Putik. Gulo na to, siraulo pa naman ang pinsan niya. Roderick, ano ba? Huwag ka nang makisali. Saway niya dito. Sinuntok niya ako, nakita mo naman diba? Galit na sabi nito. Ogag ka sigaw ni Froilan. Fiancé ko yan. Hindi mo ba nakikitang may anak na nga kami? Ogag ka pala Sigurado ka bang sayo? Nalaglag ang panga niya sa sinabi ni Roderick, kahit kailan talaga. Nakita niya ang pagbabago ng anyo ni Froilan, naggalawan ang mga muscle nito sa mukha, at galit na tumitingin sa kanya. Bakit ba napunta ako sa ganitong sitwasyon? Alam niya ang trip ni Roderick, mahilig talaga itong mga SAR.